Sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Aba, nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na ron, kinuha CCTV, kung talagang ko'y pumunta ron o ganyan-ganyan. O sabi ko, okay lang. At makikita ninyo kung anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Ayun. Oo. Tingnan natin. So parang yun, pati sisilipin nila. Pati yung sisilipin nila sapagkat lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Ayaw nila mga kababayan. At ito pa. Kung halimbawa bang ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para akala na matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, ang katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya OMG mga kababayan, may 5 milyon daw po di umano na nakapatong sa ulo dito ni Sergeant Gutesa. At itong si Lacson, magbabalik na po mga kababayan sa Blue Ribbon Chairmanship. Panoorin po natin. I welcome ang pagbalik ni Senator Lacson. Pero dalawa lang hinihingi namin. Klarong direction, papunta ba tayo sa mastermind o lahat na lang ng ituro? Tsaka yun nga, bakit pagka oposisyon, insertion? Pag administrasyon, amendment. Pag IMG mga kababayan, pagka administrasyon, amendments. Pagka oposisyon, ano mga kababayan ang tawag nila? Insertion. Nako. Mukhang may mapapakindat na naman po dito mga kababayan. Panoorin po ninyo dahil mukhang hindi na naman ito papayagan ni Senator Marcolita ang mga galaw ni Iskol Bocol. Mapapakindat na naman dito. Thanks, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead, Mr. Iyan mga kababayan, mukhang makikita nyo na naman po muli itong si Iskol Bocol, nakikindat-kindat na naman po dyan. Pag mayroon pong hindi po tama ang script na kanya pong sasabihin, hindi po nakalagay doon sa dinikta po nilang script mga kababayan. Yun ay tanong lang po namin. Yun ay hula-hula lang naman po namin dito. Sapagkat bakit, ano ba ang naging reaksyon nitong ni Tito Soto na mukhang napangiwi, napakindat, napataas ang kilay? Ano ba ang ibig sabihin niyan, Tito Sen? Kasi kung pag-uusapan natin, ikaw bilang isang doon ka sa Itbulaga, pag kumikindat-kindat kayo ng ganyan, minsan nagbibigay kayo ng tinatawag na clue doon sa inyong mga contestant. Dito ba, ngayon sa pagdinig sa Blue Ribbon, ano ang ibig sabihin ng pakindat-kindat mo na yan, Tito Sen? Yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan. At ang isang nakakalungkot na balita, ay mayroon pong isang sikat, na personalidad na pumanaw mga kababayan. At ito palang sikat na personalidad mga kababayan, hindi naman po natin sa tinutuyak, pero mayroon pong time na siya po ay nanuya or minakpon niya ang ating Pangulong Duterte. Siguro mga kababayan, kilala nyo na po ang aking tinutukoy, pero mamaya po natin yan na pag-uusapan kung ano ang detalye sa buong video na ito. Ngunit sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, kung nagugustuhan mo po itong pagkindat-kindat ni Iskol Bocol, baka naman pwede mong pakipindot ang subscribe button. At pakipindot na rin yung maliit na bell para lagi kang updated. Paki-like at paki-share na rin ang video ito para mas marami pang makapanood, mga kababayan. Tuloy na po ang magiging Blue Ribbon hearing. At ito nga pong ang pagdalo muli ni Sergeant Gutesa ay inaabangan na. Ngunit mga kababayan, may patong, mayroon pong humahanting pala kay Sergeant Gutesa at nagkakahalaga ng 5 million mga kababayan. Grabe, nakakatakot ang kalagayan ni Sergeant Gutesa ngayon. Mabuti na lamang at bilang isang Marines, ay talagang sanay po yan sa pakikipaglaban. At sanay din po yan sa mga intelligence. Siyempre naman, alam nila ang mga galawan ng mga babanat sa kanila. Kaya't marunong din po sila makapag-ilag o makapaggawa ng depensa, mga kababayan. Sapagkat ito pong si Sergeant Gutesa ay isa po sa napakahalaga po ngayon na witness
na pilit pong tinatakpan, pilit pong dinadivert nitong administrasyong Marcos Jr., mga kababayan. At ito na nga po, mayroon po tayong mapapanood dito na pagkatapos nyo po mapanood itong videong ito, mauunawaan nyo po kung ano na po ang lagay ng ating bansa at sino po ba ang mga namumuno sa ating bansa ngayon. Ano ba ang klase mayroon po tayong pamumuno ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Okay, tunguhin na po natin itong sinasabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan, na di umano ay may malaking banta dito kay Sergeant Gutesa. Balik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo kaya grabe, no? nakatago yung tao. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na dun sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. Opo. Gagawa't gagawa ng paraan. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga i-final nila sa ICI. Di umano tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap Samantalang nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Blue Ribbon. Na ipagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Hindi, nawala na nasaysay yung notaryo nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa pagdinig sa Blue Ribbon. Wala nang issue ang notaryo doon kung tutuusin mo Ang testimony niya ay binigay, binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya. Base sa kanyang paglalahad. Under oath. Under oath yun. Sumumpa siya, humarap, pinagtatanong, sumagot, hanggang matapos ang kanyang presentation. Pagkatapos hahanapan mo ng notaryo. Wala na say-say yung notaryo. Hindi nila maintindihan yun, pero pinipilit nilang gawan ng paraan para sa ganun, maipakita sa kaisipan ng publiko na akala mo may kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga, no? Kung halimbawa hindi siya humarap, baka sakali. Baka sakali lang. Yung dokumento lang ay sinabmit. Kung dokumento lang ang sinabmit. Pero hindi po pwedeng hindi siya doon. Kasi nga, sino magpapatunay kung hindi siya darating din? Susumpa pa rin siya na ako po ang may pirma dito sa sworn affidavit na ito. Halimbawa, Sen, may dala-dala nga siyang papel doon. Yung salaysay niya, hindi notarized. Okay lang din yun. Kasi nga, sumumpas Kaya gusto kong patunayan na hindi issue yung kanyang notary public na yon. Nasabihan siguro yung babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Kaya lang, sa tamang panahon, kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon, at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, magkakasala din yon. Yari, mga kababayan, itong abogada po, na nagnotaryo dito kay Sergeant Gutesa dahil magkakasala din yon ayon kay Senator Marcoleta pagka nakuha niya na ang mga notaryo noon at magkaparehas po yung pirma. May aabangan po tayo, mga kababayan. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnunotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary para lang additional na kanyang ikabubuhay. Isip-isipin mo sa dami ng ninunotaryo niya September pa lang, book 8 na. Oo nga naman. Ibig sabihin nun, halos isang buwan ganun kakapal ang kanilang ninunotaryo. At saka talagang hanap buhay nila. Tsaka may mga branches pala sa Sen. Yung branch niya nga, doon sa Villaruel, sa Pasay City. Sa Pasay, meron para sa ibang lugar. Ang gagawin mo lang, kukuha ka lang ng sample O halimbawa, noong January, February, kukuha ka ng sample. January, February, March, April, May, June, hanggang August. Makikita pare-pareho yung notarial details. Pare-pareho yung pirma. Pareho yung pagkaka-stamp ng dry seal.
sasabihin niya ngayon na hindi ko po, hindi mo nga talaga pirma, pero meron kang pinayagan, isang taong pinagtitiwalaan mo na pumirma para sa'yo. Meron siyang para imprimatur. kumita ka. May imprimatur siya, Sen, ano? Oo. Inatasan niya yung tao. Baka akala niya kung dininay niya yung kanyang wala na siyang sabit doon. Pinayagan mo eh. Pinayagan mo na magpanotaryo ang mga tao dito, may inassign kang isang staff at siyang pumipirma para sa'yo. Hindi nga ikaw may pirma, kaya lang, ang pagpapatunay na binigyan mo siya ng karapatan na pumirma para sa'yo, kasalanan mo yun. At huwag mong bibigyan ng sala yung taong nagpapirma at nagpanotaryo. At alam nyo mga kababayan, kung atin pong mapapansin, parang anong mga sinasabi ni Senator Marcolita, parang binabaliwala lang ito no? Mapansin natin, di ba? Pagkakakampi natin or kakampi mga kritiko nitong administrasyon na ito, lahat ng mga grievances natin, lahat ng mga hinaing, reklamo natin, binabaliwala lang talaga nila. Although alam naman po nila yan na legal, no? Katulad nito sinasabi ni Senator Marcolita, nasa legal yung mga yan eh. Ang problema, parang binabaliwala. Ngayon, para bang minsan, naiisip ng iba sa atin, no? Na, teka lang, parang wala na yata tayong pag-asa talaga, no? Huwag po tayong manghimagod, mga kababayan. Kasi tandaan niyo ito nga si Boyeng, na buong akala niya, ito pong pangyayari na si Senator Joel Villanueva ay pinadismiss na noon ng unang ombudsman Gutierrez noon, panahon niya, ay buhay pa rin. Kita niyo mga kababayan So, kahit napakatatagal na, basta legality po ang pinag-uusapan, maaaring mabuhay anytime. Gets niyo po yung point ko, mga kababayan? So, ngayon, sa nangyayaring ito, napansin niyo rin dito yung sinasabi ni Senator Marcolita, na patuloy siyang magre-rest at kukwestiyonin niya yung proceedings. Di ba? Alcantara, you proceed with your statement. Thanks, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. These points. Maybe in the plenary. Yan mga kababayan, ito ang pansinin ninyo. Alam nyo, para bang minsan, katulad sa atin, ang mga ordinaryong Pilipino, minsan, parang hindi lang na ito natin masyado binibigyan ng halaga or pansin. Itong sinasabi na, I will raise my point, no? Continue raising my point at kukwestiyonin ko itong proceedings na ito. Sa totoo lang mga kababayan, nasa legal po yan. Kaya yung proceedings na yan dyan, pag mayroon po mag-question, mababaliwala po ang legality nito pag nagkataon mga kababayan. Kaya kinakailangan ayusin po yan. At yung sinasabi ni Senator Marcolita, napakahalaga po niyan pagdating po ng araw mga kababayan. Okay, tuloy na natin. Lalaki pa na ng gusto, Sen. Bagamat ito, nasagot nyo na nga dati, nung may nalagpasan daw na ilang paragraph, itong si Gutierrez, ikino-coach nyo parawaan niya. Mukhang ginawa ng usap, pati yung Jarius Bondok dyan sa dati mang ginagalang kong mga kolumnista, pati ba naman yun hindi nyo maintindihan? Sinasabi ko na nga, 4 kaming merong kopya noon. Opo. 4 lang ang binigay niyang kopya. Siguro, kukunti naman ang napagawa niyang kopya. At yung hawak niya ay Xerox copy. Xerox copy. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President Lacson, Soto. Katabi ko doon ng panahon na yun ay si Senator Win at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Naku, kung ano-anong pinagsasabi ron. Na meron daw kasi siya sinasabing box. At sinabi ko raw, maliit. Wala akong sinabing ganun eh. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya eh. 2 isang linya. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senador tama naman nasusundan namin eh. Di sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala siyang nalalaktawan. May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Alam din nila may nalaktawan siya eh. Yung palang hawak niyang kopya, Xerox copy, wala talaga doon sa original eh. Putol po eh kanya. Kaya binigay ko na yung kopya ko para yun ang basahin niya. Sa kanya rin galing yun eh, hindi naman sa akin. Yan, alam nyo mga kababayan, ito kasi itong punto na ito,
yun yung talagang ipininira ng mga loyalistang tanga dito kay Senator Marcoleta na sinasabi nga dinidiktahan o binigyan ng script ni Senator Marcoleta, which is ang nakapagtataka mga kababayan, sino yung nag-abot sa kanya kay Gutesa na bigyan yung putol, may nalaktawan. Pansin niyo mga kababayan ha, may nalaktawan si Gutesa. Paano nangyari yun? Tapos doon din sa kay Diskaya, nilaktawan din yung number 30 na yun ngayon sa Ilocos Norte, sa lugar ni Chares, ni Sandro Marcos, anak ni BBM. Di ba? Nilaktawan din yun. Sinasabi lang ng mga nakalimutan lang nila. Nakalimutan ninyo sa dami-dami mayroon na nga kayong para bang alam niyo mga kababayan, tayo parang hindi natin kung parang mayroong nagmamaniobra diyan para may laktawan sila at mayroon din silang hindi basahin. Ewan ko ito'y ko lang. Ito'y parang napupuna ko lang, napapansin ko lang mga kababayan. Tingnan niyo yung mga nalalaktawan, napakahalagang bagay nun. Ha? Tila bagang mayroong nagmamaniobra diyan sa Senado. Ang dating parang kino-coach nyo, nalalaktawan kayo, mukhang hindi ito yung kasama sa script. Parang ganun kaya ang ako dating. sinasabi na kung sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, sila ang inuusig. Isip-isipin mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yon dahil nagpasya siya na kausapin ako Ayoko nga dahil may session kami, sabi ko nga. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Aba, nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na ron, kinuha CCTV, kung talagang ko'y pumunta ron o ganyan-ganyan. O sabi ko, okay lang. At makikita ninyo kung anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Ayun, tingnan natin. So parang yun, pati sisilipin nila. Pati yung sisilipin nila sapagkat lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Kaya ganito ang ginagawa nila. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko ako na lang yata yung lumalaban ng ganun Sila lahat, parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Parang ayaw nilang matamaan kung sino yung... Halatang-halata mo naman ngayon, di ba? Nako. Pero doon balikan ko yung punto na tsaka sendo sa Diskaya. Hindi naman yan, sabi natin, hindi restitution. Diba? Gaya ngayon, yung mga sasakyan natin ng Diskaya, ipasusubasta na. Kinuha naman nilang lahat, di ba? Opo. Ano bang gusto nila ron? Hindi mo na pinakikialaman yun. Bahala na sila doon. Basta tao ang minimaintain kong palagi. Kaya ko lang sila kinasangkapan para lang matugis natin, para matukoy natin, maipalitaw natin, mapanagot natin sino talagang utak dito, sino ang ugat ng lahat ng ito. Ngayon, kung ayaw pa niyong maniwala at kayo na gusto pang palitawin yung kaibayo, kabaligtaran na to, ang gusto niyo talaga, ang mahuli niyo puro sapsap na lang. Kaya pa lang kanilang mga pinagdidemanda ngayon, puro mga kawani lang ng DPWH. Wala silang ni isang politiko na dinimanda. Wala. Ayaw nila yun. Teka lang, doon sa... Wala ba lang, wala ho bang offer ng mga Diskaya? Sen, pakisabi mo nga sa kanila, magbibigay na lang kami kahit 1 bilyon para lang matuloy na lang itong pagharap namin sa Senado, kaya pagiging state witness. Wala ba silang offer na gano'n man lamang sa... Hindi ko na katungkulan yun. Basta naiharap ko sila, inayawan sila sapagkat ayaw nga nilang matukoy yung bahala na sila. Ngayon, kung may paraan sila na matukoy talaga yung mastermind, sa akin palagay, hindi naman nila gagawin. Kasi lahat ng tumitestigo para matukoy lahat yon ay kanilang ginigipit, kanilang ginigisa, kanilang pinag-uusig. Wala silang hangarin na makita yung totoo. Ang hangarin nila ay mapagtakpan kung sino man ang may utak dyan.
Saan meron isang post sa social media, no? Maganda lang ito, hindi ko na babanggitin yung isang abogado po ito. Maganda yun, yung kanyang, yung ating pinag-uusapan na may kinalaman dyan sa restitution. Sabi nung itong abogadong ito, pinipilit ni Senador Marcoleta ang posisyon niya na hindi raw pwedeng mag-impose ang DOJ na condition na restitution bago tanggapin ang mga diskaya bilang state witness. Pero sabi niya, halatang hindi talaga nag-practice daw ng litigation si Senador Marcoleta. Ganito lang kasimple yan. Sa litigation ng abogado na humahawak ng kaso ay may full control sa presentation ng evidence. Siya ang nagde-decide kung anong ebidensya ang ipipresenta niya at kung sino ang magiging testigo niya. Walang sino mang pwedeng magdikta sa kanya, hindi korte, hindi senado, at hindi kahit sino. Kaya kung may lalapit sa isang abogado, sabing, attorney, gusto ko pong mag-witness sa kaso ninyo, may absolute discretion ng abogado na sabihin, hindi kita kailangan. At kung gusto niya, pwede rin niyang sabihin, sige, tatanggapin kita, pero magbayad ka muna ng utang mo sa client ko. Ganun daw po kasimple sa ng kanyang punto. Ano sasabihin natin dyan? Hindi. Parang gusto niya patunayan na bagamat wala yung restitution doon sa batas, may discretion pa rin daw po yung mga abogado na kung yun ang hinahanap ng Department of Justice. Ayan. Hindi nila naiintindihan ang matagal ko nang gustong ipaliwanag. Hindi madali para makatukoy ka ng malalaking isda. Opo. Walang magbo-volunteer sapagkat masasapanganib sila. Oho. Di ba? Paano ba natin ipaliliwanag sa napakasimpleng pananalita ito? Kung hindi ka gagamit ng whistleblower, opo. Wala kang makukuha. Walang magtuturo Walang magbo-volunteer. Ngayon, kaya lang naman meron tayong witness protection program para sa ganung mga pagkakataon. Di ba? Kailangan i-process mo sila. Kailangan pumasok sila sa proseso para sa ganon, kung qualified sila, maging state witness. Yung sinasabi ng abogado yan, malayo doon sa pagiging state witness. Ayun. Ito sa pilitan na magiging state witness siya, kaya nga pipirma siya doon Opo. Pero sa pagtulong niya sa Estado, kinakailangan meron siyang protection. Sa example ng abogadong sinasabi mo, wala ito Opo. Di ba? Proteksyon ng Estado ang ibibigay sa kanya. Doon sa witness. Kailangan mong maproteksyonan dahil mahirap ang kanyang gagawin. Yun lamang ang ibibigay. Kaya nga yung title ng batas na yon, Witness Protection Program and Benefit Program. Ngayon, kung ikaw mismo maglalagay pa ng iba pang requirement, hindi mo siya tinutulungan, hindi mo siya pinoproteksyonan. Lalo mo siyang pinahihirapan. Ginagamit mo na nga siyang ng kasangkapan para makahuli ka nga Pagkatapos, bago ka makahuli ng malaking isda, siya pa ang gagawan mo ng... Bibigyan mo ng kondisyon. Bibigyan mo pa ng kondisyon. Wala ka talagang mahuhuli pagka ganyan ang usapan. Ayun. Yun ang pinakasintido ng gusto kong mangyari. Kasi napakarami kasing mga abogado na kanya-kanya ng pagkakaintindi sa batas, pinakasimple na yung gusto kong mangyari, lalo nilang pinalalabo, pinag-uusapan. Saglit lamang daw po. Meron pa tayo ilang mahalagang paalala. Magbabalik pa po ang saganang... Yan ang problema, mga kababayan. Yung iba kasi mga abogado, nag-aabo-abogaduhan, nagiging abogago tuloy. Yan ang problema. Kasi nga, hindi ako abogado. Wala tayong mataas na pinag-aralan. Pero naintindihan ko yung pinapaliwanag, simpleng paliwanag ni Senator Marcoleta. Para bagang ganito, no? Gusto mo bang makahuli ng malalaking isda, malalaking tuna? Alangan naman ang gagamitin mo sa malalaking tuna, maliliit na taga at maliliit maninipis na nylon. Diba? Simple lang, mga kababayan, ang paliwanag ko sa inyo. Sana mag-gets nyo rin. Di ba kung isa kang mangingisda, gagamit ka ngayon ng mas malaking taga, mas malaking pamain, at mas malaking mataba din na nylon. Di ba? Na mamimingwit ka. Tama ba yon, mga mangingisda? Kasi kung manipis ang nylon mo na gagamitin, yung tali, yung panghuli sa isda, ano mangyayari? Mapapatid lang kaagad yun kasi napakalaki ng tuna. Ang huhulihin mo, about 50 kilos, 100 kilos na tuna,
Napakalaki, di ba? Sino mo pwedeng mahuli yon sa maliit na taga at maliit na manipis na nylon? Gets nyo? Ganon lang yung kasimple. Hindi na natin kailangan pang anuhin. Ito yung pinapaliwanag ni Senator Marcolita. Kailangan mayroon tayong ipapain para makukuha po natin ang mga malalaki. At yung pamain natin na yun, mayroon din yung lubid or mayroon din yung nylon na makapal. Para pagka hinila na natin, hindi siya makakawala. Hindi mapapatid yung nylon mo. Kasi malaki rin eh. Hindi niya kakayanin patidin. Gets niyo mga kababayan? O, kita niyo naman ngayon ang nangyari. Di ba sinong kanila mga sinampahan ng kaso? Di ba? Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. So, ibig sabihin, kung ganito ang inyong pinapatunog, talagang iniiwas ninyo na makahuli ng mga malalaki. At makukontinto na lang itong administrasyon na ito doon sa mga sapsap, mga maliliit na mga tao. Maliliit na mga huli. O, bayan, kayo na ang umusga kung saan patutungo talaga ito. Well, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, welcome development ito sa kanila na bumalik itong si Lacson bilang Blue Ribbon Committee. I welcome ang pagbalik ni Senator Lacson. Pero dalawa lang hinihingi namin. Klarong direction, papunta ba tayo sa mastermind o lahat na lang ng ituro? Tsaka yun nga, bakit pagka oposisyon... Ito pa ha, walang klarong direksyon ang inaano nitong Blue Ribbon Committee. Ang problema, napapansin na nga sila ng taong bayan na walang klarong direksyon. Pag mayroon pang nag-i-state witness, siya pa ngayon yung kakasuhan, si Gutesa. Mayroon daw sinasabi ni Senator Marcolita, di ba? 5 million na may patong sa ulo. Yung mga diskaya. Ayun na, pinagkukuha na lang lahat ng mga ano. Hindi ko pinagtatanggol ha, wala po tayong pinagtatanggol dito. Maliban na lang kay Gutesa kasi si Gutesa, mukhang wala talaga si Gutesa ang ano dito. Kumbaga wala siyang interest eh. Napansin lang niya, nakonsensya lang siya, bilang isang kawal, bilang isang dating kawal, Marines, meron po yan mga prinsipyo na ano, maglingkod sa bayan. Hindi magnakaw sa bayan. Unlike sa mga politiko magnanakaw, no? Yun po ang prinsipyo ng isang Marines. Kaya, saludo ako sa mga Marines at saka mga men in uniform na gano'n ang prinsipyo na nanatili yung kanilang sinumpaang sa prinsipyo. Kasi may mga men in uniform ngayon, hindi ko naman pa magbabanggit, pero alam po natin, nararamdaman po natin mga kababayan, wala man tayong hawak na tangible evidence. Pero nararamdaman natin, may mga bayaran ngayon. May mga prinsipyong bayad ang ating mga men in uniform. Hindi naman lahat. Mangilan-ngilan lang yung mga yan. Di ba? At wala akong babanggitin para wala tayong kaso dito. Di ba mga kababayan? Pero mayroon talagang ganun. Pero marami po ang mga may prinsipyo at isa na dyan si Sergeant Gutesa. Kaya sinasalduhan po natin yan. Ang problema, siya naman ngayon ang hinahunting. Napaka-ironic talaga. Pati yung perma lang ng abogado na alam naman po ng lahat na yung mga abogado hindi naman talaga humaharap yan sa mga notary public. Bakit dito talaga sila nagsisiksik? Diversion talaga mga kababayan, di ba? Insertion. Pag administrasyon, amendment. Pag oposisyon, credible yung witness. Pag administrasyon, hindi credible, the same witness. So Kita nyo? Pag administrasyon ang magsalita, ang witness, credible. Pagka oposisyon ang witness, hindi credible. Lalaruan tayo, and I'm fed up with being played around with. Hindi ako tumanda sa public service at sa politika para paglaruan ng mga korap. Hindi kami humihingi ng pwesto sa kabinete. Ang hinihingi natin, maging patas. Dapat ito, administrasyon, oposisyon, nagkakaisa na yung mastermind ay makasuhan, makulong, ang pera mabalik at mabago yung sistema. Pero mukhang hindi yun ang direksyon eh. Mukhang ang direksyon, medyo walisin ang mga oposisyon. So sana hindi yun ang official na direksyon. Yan mga kababayan, yan ang direksyon na tinutungo ng investigasyon. Nakakalungkot ano? Kasi ganito po ang nangyayari na sa ating bansa ngayon. Kakaiba yung direksyon. Di ba? Kakaiba yung direksyon mga kababayan. Oh. Tingnan nyo to, yung direksyon ng ating bansa. Wala nang paligoy-ligoy pare.
Atre na tayo sa most corrupt sa Southeast Asia. Diyan hindi tayo presidente natin kung gaano kabobo sa atanga. Biruin mo sa sobrang tama niya yung corruption sa Pilipinas na patatre niya. Konting kembot na lang putik, maaabutan na natin yung Cambodia. Pasida pare, sa loob lang ng 3 years niya yan ginawa. Yung ibang bansa bago mapunta sa top 3, inaabot ng 10. Wala nang paligri-ligri pare. Atre na tayo sa most corrupt sa Southeast Asia. Diyan hindi tayo presidente natin kung gaano kabobo sa atanga. Biruin mo sa sobrang tama niya yung corruption sa Pilipinas na patatre niya. Konting kembot na lang putik, maaabutan na natin yung Cambodia. Pasida pare, sa loob lang ng 3 years niya yan ginawa. Yung ibang bansa bago mapunta sa top 3, inaabot ng 10. Wala nang Congress, paligri-ligri she pare. filed a Atre Senate na Bill tayo sa most corrupt sa 2121 Southeast na Asia. naglalayo. Diyan hindi tayo presidente natin kung gaano kabobo sa atanga. Biruin mo sa sobrang tama niya yung corrupt. Ayan mga kababayan. Ganyan po ang nangyayari sa atin ngayon. Top 3 na tayo ngayon. Ha? Top 3 na tayong pinaka-corrupt na bansa. Grabe. Yan po ang nangyayari sa ating bansa mga kababayan, di ba? Mayroon po tayong ganitong klaseng administrasyon ngayon. Saan ba ito patutungo? Ha? Mayroon pa ako nakitang post dito mga kababayan, hindi ko alam kung ito kaya ang dahilan mga kababayan. Dito na ba talaga tayo patungo? Nakita ko lang po ito. If Elisa Marcos meets Chris Aquino. Ibinahagi ng negosyanteng si Ace Nava ang larawan ni First Lady Liza Aranita Marcos at Queen of All Media Chris Aquino for today with the Aquino. Ayan po. Kayo nang humusga mga kababayan kung ano po ba ang ano nito. Ang ibig sabihin ipahiwatig nito mga kababayan. Ito na ba yung bagong ano? Unitae mga kababayan? Ha? Ito na ba talaga ang Unitae? Kasintabi po sa mga kumakain. Yan na po ngayon siguro ang Unitae mga kababayan. Sa totoo lang talaga hindi sa hinagap, hindi mo po ito ano no? Hindi mo ito maiisip na magkakasundo itong pamilya Marcos at saka Aquino. Dahil bata pa ako noon, naririnig ko na ito si Chris Aquino, no? Sabi niya noon, pagka tumakbo si Bongbong Marcos, tatakbo. Di ba mayroong ganun? Tatakbo din siyang presidente, lalabanan niya si Bongbong. Hindi niya papayagan na makabalik ang Marcos sa pagka-presidente. Ngayon, ano na? Yan talagang buhay mga kababayan, di ba? Si Kiko, nang pinalibing ni PRRD yung tatay ni Marcos Sr., anong nangyari kay Kiko? Di ba galit na galit? Gustong ipahukay. Oh, ngayon, nasan na? Magkakasama na sila ngayon. Talaga naman ano mga kababayan. Ito pa. Kahapon, nagtrending po ang balita na ito mga kababayan. Sa ngayon, nais kong sabihin, for the last time, sa huling pagkakataon, ang buhay ay weather lang. Hanggang sa muli, sa ngayon, alam niyo mga kababayan, ito yung isa sa mga sinasabi ko pa noon, no? Yung panahon, yung buhay, hindi po yan puro parehas. Hindi po yan iisang ikot lang. Minsan, para tayong gulong, no? Nasa ibabaw, nasa ilalim. Ganyan yung buhay eh. Itong anak ni Kay Machinsa, mga kababayan, sa batang edad, ay hindi po natin akalain na kitilin niya yung sarili niyang buhay, no? Nakakagimbal na balita, batang-bata, 19 years old yata ito. Pero ang isa sa nakakagimbal na balita mga kababayan, ito ipapakita ko sa inyo, hindi para tuyain natin po ito, no? Pero para magsilbing aral siguro sa atin. Na pag-isipan po natin minsan ang ating mga aksyon, ang ating mga sinasabi, ang ating galaw, kilos. Pag-isipan po natin, wag po tayo basta na lang gagalaw ng para bang out of no reason, basta na lang. Kasi nung araw mga kababayan, tinuya
or nilait pala nito si Pangulong Duterte. May video ito mga kababayan naglabasan. Ito po. Itong video na ito ng si Pangulong Duterte ay nadala na sa dahig mga kababayan. Panoorin niyo itong video na ito. Tanggalan ko lang ng music mga kababayan, baka copyright yan. Ito po yung kanyang ito yung kanyang post nang ito pong si PRRD ay madala dyan sa dahig mga kababayan. Happy ka pa sa nangyari kay FPRRD. Sana yung ibang happy na sa nangyari kay FPRRD maging happy na rin. Nag-post daw pala ito mga kababayan sa kanyang TikTok siguro account na ito. Ganito ang kanyang reaksyon. At ayon sa kanila, ayaw ko po ito, no? Ayan, puso po yan yung gano'n, di ba? Parang, ayan, tinuturo niya yung picture ni PRRD. So, yung dating parang, ayan, parang natuwa siya nung si PRRD ay nadala sa dahig. Hindi po ito para sa kasi sa Biblia po mga kababayan, may nakasulat po. Ito lagi ko pong ipapaalala sa inyo, sa Biblia, kapag ang kaaway mo ay nabubuwal, huwag kang matutuwa. Nakasulat po yan sa Biblia. Hindi ko na nag-google kung saan anong talata yon. Basta ang iyong kaaway ay nabubuwal, halimbawa bagsak na or tsugi na, kung ano pa man, huwag kang matuwa. Ayon yan sa Biblia, kung talagang ikaw ay nagbabasa or nakikinig ka sa salita ng Diyos o sa Biblia, hindi mo dapat ginagawa. Halimbawa, kamukha yan, si Pangulong Duterte, wala na wala nang kapangyarihan yan Kulong na nga, andun na nga sa ICC, tapos matutuwa ka pa. Bagsak na yung tao, di ba? Hindi mo dapat yung kinatatuwaan. Katulad din yung sa nangyari sa kanya ngayon, bagamat sarili niya, siya mismo ang gumawa ng sarili niya, ito po ay labag sa batas ng Biblia na kitlin mo ang sarili mong buhay. Dahil hindi ikaw ang gumawa niyan, hindi yung magulang mo, kundi Diyos. Diyos lang ang may karapatan niyan na bawiin yung buhay niya. Kaya hindi rin ako natutuwa sa nangyari sa kanya. Ito i-sinishare ko po sa inyo mga kababayan para magsilbing aral din po, lalo na sa mga kabataan. Kasi may mga napanood po tayong video. Hanapin ninyo yung video ni kay Tony Gonzaga para ma-interview ito. Ayaw ko lang ipalabas dito, baka i-copyright tayo. Dumaan ito sa matinding mga kababayan, depression pala. Marami rin pala itong pinagdaanan dahil ayon sa kanya, mukhang wala iyata ito sa mga magulang. Yun talagang problema, pagka ang mga anak wala sa mga magulang, tapos yung mga magulang wala rin pagmamalasakit sa anak. Yan pong mangyayari, mapapariwarak talaga. Again hindi po ito dito sinasabi ko dito sa kay ako po ay umaayon po ako sa Biblia na pagka nabubuwal lang yung kaaway ay huwag kang matutuwa. Pero ipinapakita ko lang ito sa inyo, sinishare ko lang ito sa inyo na ito po ang realidad at hindi po nagkakamali ang salita ng Diyos. Buwal na po wala na ang Pangulong Duterte, wala na sa kapangyarihan Pero bakit parang natutuwa ka pa? Ngayon, ito pa ito, mayroon pa itong nag-post dito sa TikTok din. Nag-deactivate. Nakaka-cancel yata siya ngayon ng mga tao, galit na galit yung mga Pilipino. Ang nangyari kasi mga soy ko, naglabas ng video si Eman kung saan parang mistulang dinidefend niya yung mga anak ng politicians na kung saan nagpapakita ng maraming pera, maraming luxurious things, dinedepensahan niya na wag daw idamay, wag daw i-shame yung mga anak. Ngayon nagalit yung mga tao kasi ang sabi ng mga tao, bakit hindi i-shame? Matatanda na yung mga anak na yon, pushing 30s na nga yung iba doon. Imposibleng hindi nila alam na kumukubra ng pera yung mga amain nila o yung magulang nila. Pushing 30s ka. Imposibleng bulag ka sa family business, imposible. Imposibleng zero idea ka. At least meron kang glimpse, at least kung yun yung pinaka-list na list, at least meron ka pa rin natutunugan. Yun ang sinasabi ng mga Pilipino kay Eman. At pati siya tuloy ngayon, nananahinig, dinadamay na ng mga Pilipino. Nakokonekta dahil sa kanyang lolo na nag-mayor dati, mayor ba, or correct me if I'm wrong, basta nagpolitika din sa Maynila. So ngayon pati siya nadadamay na.
Dapat kasi, Eman, hindi ka na pumasok. Ayan, tuloy. Nananahimik ka, hindi ka naman nila dinadamay, di ba? Dapat hindi ka na nang himasok, kayaan mo na lang ang mga Pilipino. Huhupa din naman kasi yan. Alam niyo naman ang mga issue sa Pilipinas, 2 weeks lang. Iba na naman. Next 2 weeks, may panibago magbabangayan na naman. May bangayan, may lalabas na skandal, benbangan. Tapos, may influencer na mag-aaway, may politician na magsasalpukan sa Senate hearing. No, sana nanahimik ka na lang, inayaan mo na lang. I have nothing against Eman, even though siya ay feminist, na lagi kaming nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa feminism topic and masculinity topic before. Pero yun nga, yun yung pinakapayo ko. Sana hindi ka na pumasok, hindi ka na nangialam, hayaan mo na lang ang mga Pilipino kasi frustrated talaga sila. At kung ikaw ay lumaki, kagaya namin, sa kung saan nagkukumute kami, sa jeep, at alam namin yung baha, nasisira yung sapatos namin, yung medyas namin bumabaho dahil sa baha na peste na yan, maiintindihan mo ang mga Pilipino kung bakit frustrated sila. Kung bakit yamot na yamot sila. Kasi merong mga pamilya dyan na nawalan ng pamilya, nakitilang buhay sa baha, negosyong napinsala, ilang taong, ilang dekadang pinaghirapang business na wasak dahil sa baha. Frustrated sila. Meron pa up until now, konting ulan lang binabaha. Every 30 minutes na ulan, binabaha yung lugar nila. Kung nararanasan mo lang lahat ng yun, Eman, malamang sa malamang hindi ka magkokomento ng ganyan. Instead, hahayaan mo na lang dahil nga, maintindihan mo na frustrated talaga mga Pilipino kung alam mo lang. Kung nag-commute ka lang sana, kung naranasan mo lang din sana yung naranasan ng mga kapwa Pilipino natin, ano? Yun lang. Yun lang. Ako, naiintindihan kita sa side mo. Pero mas naiintindihan ko yung mga Pilipino na hirap sa buhay. Sumusurvive. 8 hours a day, 10 hours duty a day, nagkukommute, binabaha pa. Commute, take note, commute yun. Sumasabit pa sa jeep minsan pagka puno. Hindi nyo alam yun. Kasi hindi nyo naranasan yun. Hinahatid sundo kayo ng mga personal driver ninyo. At hindi nabubutas yung bubong ninyo dahil napapaayos agad. Stay cold. Yan pala mga kababayan, ano? Nabash pala itong Eman na ito nung panahon, no? Mga kababayan. Nakisawsaw na naman pala ito dito sa politika. Na para bagang pinagtatanggol niya itong mga anak ng mga nepo babies, no? Yung mga anak ng mga politiko. Buti na lang yung isang anak ni Saldico ay tumayo at talagang pinanindigan niya na hindi siya isa sa mga nepo babies, no? Anak ng mga politiko nakikinabang sa mga dinambong ng mga politiko. Kasi siya mismo pinayuhan niya ang kanyang tatay na sumuko na lang at ipaliwanag ang lahat ng ito kung totoong wala siyang kasalanan at meron. Di ba? Ito naman si Atienza pala, mga kababayan, ito palang pinaka-latest niya, no? Nagkuminto na naman pala ito about nga dyan sa mga nepo babies, no? Na pinagtatanggol niya. Kaya masyado siya ngayon nabash siya. At kung matatandaan nyo, totoo naman po sinasabi, si Lito Atienza po ay matagal pong nag-vice mayor at matagal din pong 3 terms yata na naging mayor po sa Maynila. At bukod dyan, naging congressman yung tatay niya, lolo niya, di ba? Tapos yung kanyang tiyahin ngayon, tita niya, si Chi Atienza, vice mayor ngayon, kasalukuyan, kapapanalo lang itong nakarang eleksyon. At may rami pa, may mga iba pa siyang, hindi ko na masyado yung kanilang ibang mga tsuhin niya may mga nanalo rin yata ang congressman dati yung tsuhin niyang isa di ba? Si Ali, I think, mga ganon. Tapos mayroon pa isa, yung babae, konsehal din sa Maynila, sa District 3. Alam ko, nanalo ngayon yun yung kanyang tiyahin na kapatid din ng tatay nila. Ito yung sinasabi natin mga kababayan, kita niyo, kabata-bata ang tao, imbis na mag-aral ka, anuhin mo yung nang nakikisawsaw ka, mga kababayan. So, yan po ang naging ngayon yan. Siguro baka patong-patong ng depression nito kung ayon sa ating napanood doon sa interview ni Tony Gonzaga, mga kababayan. Ito daw mukhang kasama lang yata ng yaya niya sa ibang bansa, no? Doon silang namumuhay. Doon siya nag-aaral yata or something. So, hindi ko naman sa inano, pero sa totoo lang, kailangan talaga gabay ng magulang. Yung magulang na may malasakit. Kaya tingnan nyo yung ibang mga kabataan natin na andito sa Pilipinas, yung iba, OFW mga magulang. Pagka walang kamag-anak na naggabay dito, tapos OFW, sino ang gagabay? Yung mga MPing terorista, mga kababayan. Dadalhin nila sa bundok, gagahasain. Di ba? May mga report na sa birada natin noon, mayroong nagsumbong, di ba? Andiyan naman yan. Mayroong isang na report na babae na ilang beses siyang ginagahasa ng mga
kasamaan nila dyan sa yung mga rallyista, mga MP, di ba? Yan po ang masaklap dito mga kaubayan. Kaya sana ma-realize sana ito ng government or ng mga tao na huwag kayo dyan papaloko sa mga tungkol po dito sa mga sa mga ganito pong galaw ng mga terorista mga kaubayan. Okay? So ayan pong nangyari sa ating bansa ngayon. Nakakalungkot. Samantala, balikan natin mga kaubayan, mukhang itong si Boyeng Rimulya inindyan sa Senado. Tinabagang bakit pati si Senator Joel hindi rin yata sumipot, no? Kawawa naman si Rimulya, parang nag-one-on-one lang yata sila ni Senator, sino ba yung nandun? Gatchalian ba yun? Issue, Ba? ombudsman. Ayan. Ayan, oh. Oo. At teka lang, kanina po ata ay pumunta ng Senado ang ating ombudsman. Nandun ba kayo para magdepensa ata ng kanilang budget? Sen? Nakita ko sa video, Sen. Parang si Senador Serwin Gatchalian lang eh. At oo, doon sa, 'di ba, Siya ang chairman ng Finance Committee. Oh, tapatan niya, 'di ba? Oo. Dito yung ahensya sa harap mga senador. Oo. May video tayo, pakita mo nga. Isa lang ang senador na nandun eh. Ganon? Kung hindi ako nagkakamali puro bakante yung katabi ni Senador Gatchalian eh. Kahit wag nang ipakita, naniniwala ako kasi mula nung Lunes, Martes, Miyerkules hanggang kahapon, kaming dalaw lang ni Serwin eh. Ganun ba? Ako lang ang Hindi kasama sila niya. interesado sa budget briefing ng mga ahensya po. Kasi kanina naman, ang dami ko namang dapat na gawin pa. Sabi ko sa mga kasama ko, kayo naman ang pumunta. Ayan, no, mga kaubayan, ang lungkot, para bagang nakakarinig sa akin. Parang walang gustong madikit dito kay Rimulya. mayroon yatang bit-bit na sumpa, kaya ayaw luma. Ewan ko sa inyo mga kabayan kung ano masasabi ninyo. Kawawa naman si Boyeng. Isang senador lang ang kanyang kausap. Akala kasi namin, marami rin ako nakita sa social media, akala binoykot si ombudsman ng mga senador. Yung pala, ganun talaga ang sitwasyon, Sen. Hindi ganun na sitwasyon. Dapat talaga, marami naman, kaya lang... tinan mo, yan, mag-isa lang, Ang lungkot talaga, mag-isa lang, Kawawa rin naman si Gatchalian dito, Oo nga, Di ba nyo nakita nung yung DOE? Kaming dalawa lang may dumating na dalawa, tapos umalis din. Pagkatapos yung DOJ. Ganun din. Bali, marami yun mula nung Lunes Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Huwebes. Parang dalawang... Ano ba nangyayari dito? School bukol. Nagpunta na ba kayo ng Itbulaga? Doon na ba kayo nag-show? Hoy, yung mga trabaho ninyo mga senador. Lalaki ng sweldo ninyo, Dito naman kayo. Anak ng teteng, itong pangunuan talaga. Pinalitan si Escudero para sa ganito lang. Para mag-relax na yung mga senador, magpasyal. May mga balita na nandun sa ibang bansa, ibang mga senador Anak ng teteng talaga Ang alam po kayo ng Chairman Sherwin kanina pupunta sana ako, kaya lang ang dami kong meeting sa umaga. Sana sabi ni Ombudsman, ay salamat, wala. Pero kapag ano ba ang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan, budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya? Briefing lang, kasi kinakailangan tanungin mo sila, bakit ganito yung budget ninyo? Bakit ito? Ganyan. Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi na Ombudsman. Well, Yan mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. Opo. Hindi ba? Ine-expect nga nila, nandun kayo kasi nung mga nakaraan Ang in-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayun nga, Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boyeng ay pupunta sa Senado? May daladalang sulat. Para sa ganun ay iabot yata yung sulat. Opo. Na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Opo. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel ay nandun.
Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala Yung kaso. ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Ano ha? Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na na-reverse pala. Kasi nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun itatanggalin mo ang isang ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? Dapat nga nag-due diligence man lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? O yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Ang problema Sen, may nilabas na clearance Yun yung sinasabi ko, di ba, kahapon mga kababayan, sa reaction video natin dito tungkol sa kay Boying Rimulya na sinasabi, hindi dyan alam, secret pa. Hindi man siya nagtanong, hindi mo na siya nag-research, di ba? September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon na pending. Iba naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi ang pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata ng kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Ang problema, yung ginamit na ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Samantalang si Senador Joel ay Sibak. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi, 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Ano ba tama po, Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes, 2016 pa yun. Yes. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita Carpio Morales. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. O kaya, nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin meron siya sinasabi. Ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano secret nandun nga sa system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. Tsaka makikita mo CCMS. Ayan, di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence parang case category management system. Yan, na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat ng kaso. Nasa system yun At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Kung hindi yung recording. So ang tanong mo, na-record ba? Record. Nasa CCMS Hindi naman hindi pinablis, sikreto na. Meron kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, si Ombudsman Martires. Yan mga kababayan. So, ibig sabihin, wala po yung kakwenta-kwenta sinasabi ni Boying na may secret. Kasi po pwede naman po manahimik na lang, di ba? Hindi pa media-media, di ba? Alibatan si Boying kasi maya haharap sa press. Naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya. Siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya gano'n, ba't na ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung daldal ng daldal yun
Eh, sinundan mo ng bago ngayon. Gusto rin mong O, magpa-media. akala nila akala- yung kadadaldal mo, tsaka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Correct, mga kababayan. Akala nila, pag nagdaldal ka, at sasalita ka sa social media, mainstream media, ayun na yun, legal na yun, okay na yun. Hindi. Binibigyan mo lang ng content itong mga mainstream media para mayroon silang kita. Ganon yon. Pero yung legality, hindi ganon. Correct! Senator Marcolita, tuloy. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto dun. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Oo nga po. Kasi tinatanong niya yung kaharap ng media eh. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media at hindi rin po namin alam eh. Na na-dismiss pala yung kaso. Yun ho talaga. Bakit? Requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi nga ho eh. Yun nga ang pangyari. Sana po nakalagay yun. Kailangan po ba ilathala? Obligado bang ilathala yun sa mga pahayagan? Kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko? Ng mga ilang araw? Ganun Hindi ba yun? naman nata requirements ho yun, ano? Hindi requirement yun. Well, Nelson, alam ko, marami kang gusto itanong dyan sa Yun nga yung sinasabi ko, di ba, mga kababayan kahapon, tinatanong pa ni Buying kayo, alam nyo ba? Anak ng teteng, hindi nila trabaho yun. Ikaw mismo, dapat alam ninyo, ang dami mga tauhan dyan sa ombudsman. Di ba? I-research nyo muna ito bago ako ma-fake news, bago ako makuryente. Ganon. Di ba? Kung ikaw hindi ka tatamad-tamad, kung ikaw mayroon ka lang smart thinking na sa banda paruntay ka, makukuryente ako nito eh. O talagang wala ka lang, basta burara lang, okay lang, sige lang. Total, hawak naman natin ng mga mainstream media eh. Basta makapagpalabas lang tayo ng ng pa-hype lang ba? Pa-hype lang. Hype na yan, talaga naman oo. ombudsman eh. Hindi, kasi may bagong balita dito, Sen ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kakikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na. Nauna yung mga Diskaya, ayaw na rin. Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Mga kababayan, tingnan nyo kasi di ba naalala nyo yung si Tandang Hukloban, si Enrile. At yung kanyang sexy tare. Alam nyo mga kababayan, hanggang ngayon wala na, ligtas na po sila. Kaya siguro nakita na ng mga Diskaya ito na patay na. Pagka nagkataon pala tayo lang makukulong dito, tapos yung mga politiko pala hindi. Kaya wag muna. Siguro kaya back out na tayo dyan. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? O di tawagin niyo yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi rin at akong tinatanong. Yun ang no? Parang ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila'y sumagot lang naman at sila'y nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam nyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan yung Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower dyan, kasi ang labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po.
Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Yung listahan ng Pangulo yan, di ba? Yung natirang na nandun, may silang 10 eh. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Okay, Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30%. Pero lahat sila sinabi, hindi po totoo. Okay. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan, di ba? Okay, So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Aba, tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po. Ilang ulit yun na sinagot yan, Sen. Para bagang nag-aabogado na kayo. Ang pinoproteksyonan ko dito, Jen, Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Isang araw, sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan at hindi po nila pera yan, gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Yung mag-asawang diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila eh. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isole ang kanilang ikinulimbat. Yun na nga po, magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa State Witness Protection Program. Hinahanapan sila nung Hinahanapan nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. So, ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat, hindi nyo gusto talaga na mahuli yung pinaka-mastermind. Ang problema kasi dito, Sen, na i-project sa tingin ng tao na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind eh. Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. Na-project Husen eh. Para palabuin ito eh. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong sinabing ganun. Alam nyo mga kababayan, sa tingin ko lang ito'y hula ko lang ito. Ayaw ko kung sasang-ayon kayo sa hula ko. Naalala nyo dati si Colonel Garma, yung babae na umiiyak-iyak pa habang binabasa niya ang kanyang script. At mayroon pang isang congressman na tumakas na rin ngayon, yung Gonzales, na nagtatatakbo dahil, sandali, tigil mo yan, huwag kong iyak ng iyak. Dapat pag binasa mo yan, normal lang, natural lang. Huwag kang iiyak. Kita nyo mga kababayan? Kasi dati, wala siyang sinasabi itong si Garma. Later on, nang nabigyan na ng script nila, ayun na ang salita na, puro Duterte na ang may kasalanan. Duterte na ang lahat. Pero dati, hindi ang mga Duterte. Nagets nyo mga kababayan, ganito siguro nilang gustong gawin sa mga Diskaya. Kaya lang ang problema, itong mga Diskaya, hindi na sumunod sa gusto nilang script. How do you think mga kababayan? Tumutugma ba ang aking opinion at analyze tungkol dito? Sa mga Diskaya at dito kay Garma? I-comment nyo mga kababayan kung agree kayo. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganon, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Yun ang aking plano. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga Diskaya ay meron kayong pananagutang sibil. At sinabihan kayo na ito'y ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Ang dapat ninyong ibalik. Pero hindi daw ba, siyempre, pagpapakita naman ng gesture, Sen,
kahit pa paano niya, siguro baka pwedeng magpakitang magpaunang bayad man lamang sila. Nandun na ako Oo. pero wala nga sa requirement ng batas eh. Ngayon, ipagpalagay na natin ganun ang ginagawa mo. Oo. Baka mangurap ka pa eh. Kasi wala nga sa batas eh. Magkano ba ang ibabayad niya? Sinabi mo ba sa kanya kung anong dapat nang ibayad niya? Kanino ibibigay? Kanino ibibigay? Baka mamaya, ang sinabi mo, magbalik ka ng ganito pero yung kalahati sa akin mo ibigay. Yun ang sinasabi ko eh. Yun ang nakakatakot doon eh. Yun na nga. Dahil wala sa batas, pipilitin mo lamang, mangungurap ka dyan. Ay, kung sabihin- Sinasabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko yung pinaka-mastermind. Sila ayaw nila eh. Ang napapansin namin dito, Sen, pag kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. Sila yung inuusig. Gaya Katulad ni ni Gutesa. Ayan, Ang classic dito si Gutesa. Opo. Isipin mo ha. Si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa, Nelson, ikaw ay judge. Opo. Ikaw naman, Nelson, ikaw naman, Jen, ay prosecutor. Yan, oo. Dahil pareho kayong abogado. Alam ninyo kung ano yung, kung sino yung credible na testigo eh. Ay, yes po naman. Lalo na sa isang judge ha. Kasi nakalagay sa ating batas na pang-ebidensya, yung law and evidence. Isang mataas na uri ng ebidensya, testimonial man yan o dokumento na gagamitin o ilalabas ng isang taong magpapasya na magiging witness, kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin ay adverse sa kanyang interest, mataas na uri yun. Ibig sabihin, mapapahamak siya. Si Gutesa, mapapahamak siya. Pero wala naman siya kinalaman. Dapat. Wala siyang gain. Wala siyang pakinabang. Wala siyang pakinabang. Una, wala siyang kinalaman doon eh. Naisip niya lang, naligalig siya. Ito palang ginagawa namin eh. Yan pala yung pinag-uusapan nila ron. Kung tumahimik siya, wala yung palang bulto-bultong, yung palang Melamelata. mali-malitang pera pala na dinahakot namin. Ito pala yung pinag-uusapan doon. Paano na yung bansa natin pagka ganito? Anong pakikinabangan niya? Wala. Totoo po. Pero ang magiging disgrasya sa kanya, marami. Laki. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Yun ang isang credible na witness. Wala siyang motibo eh. Pansarili, wala. Pero siya yung siyang inuusig ngayon. Hindi ka. Fraudulent ka niya yung kasi yung nagnotaryo eh, hindi niya siya pumirma. Oo daw. Hinahanapan ho ng butas, isa ngayon ang inuusig. Diyan mahalata mo na yan. Kahit saan po kayo pumunta na mataong lugar, lalong-lalo na po sa mga syudad na pinapaligiran ng mga city hall, nandyan po nakapaligid ang mga notaryo publiko. Naging cottage industry na po yan. Magpanotaryo ka dyan, nagpapaligsahan pa sila eh. Meron pa silang tagatawag. Notaryo. May nakalagay pang paske. Totoo po yan. Notary Public 24/7. Walang tulugan to. Pupunta ka roon. Saka gusto mong makapag-notaryo ka. Kung meron siyang maliit na bintana roon, lahat ng papeles mo, iaabot mo sa kanya. Pagkatapos niyang pag-i-stampan lahat, pipirma niya ganyan, sisingilan ka ng kaukulang bayad. At saka niya iaabot sa'yo. Ikaw ba na nagpanotaryo? Tatanungin mo ba sa kanya? Gusto ko pong makita kung kayo po talagang pumirma nito. Nasaan po ba si attorney? Gusto ko po, attorney, kung kayo po, yung pumirma po kayo uli para malaman kung pirmahon nyo talaga ito. Meron bang gumagawa ng ganyan? Mukhang wala. Pagkatapos ito ang gagawin ng mga kasama ko sa Blue Ribbon Committee? Dito sila magpupunta. Lalong-lalo na yung pumalit sa akin. Saglit lang, sir, bago kayo mag-alab ng kaloob. Yon mga kababayan, yan na nga po ang nangyayari. Itong si Lacson, talagang nakapokus po siya para ma-divert ang atensyon. Yun ay opinion ko lang ha. Ayon din kay Senator Marcolita, yung pumalit sa akin. Ayun nang doon nagpokus sa notaryo. Samantalang hindi naman legal na kasi yung kanilang ginagawa in EW legislation, Blue Ribbon. Ibig sabihin, Lacson lang nito, no? Kung ganyan dyan mo isisiksik yan, winawalang halaga mo ang sarili mong komite na pinamumunuan. Yun yung lumalabas, mga kababayan. Kayo, ano ho ba ang inyong masasabi at opinion, reaction, analysis patungkol sa bidyong ito at komentaryo? Huwag po kayo mahihiya. I-comment nyo po dyan sa baba ng comment section at pag-uusapan po natin. Maraming salamat muli. As always po mga kababayan. Bye-bye!